natin. Oo, kailan ka daw ba pupunta ng Paris? Sabi ko, baka unahin mo ang Spain dahil hahanapin mo si Zaldico. Mabuhay. Portugal. Ay, sa Portugal. Nasaan na ba siya? Si Zaldico, ay wala na, hindi na hinahanap. Baka nawala ka lang ng 2 linggo pero yan ang pinakahuling balita. Hindi na siya hinahanap. Hindi siya hinahanap? Oo. Wala pa rin lumalabas na red notice? Ay, wala. Wala nang pag-asa doon? Wala na. Ha? Umasa. Hindi na siya hinahanap. Oo. Walang bounty pa rin for Zaldico? Si Atong Ang meron. Meron nga si Zaldi, hindi nilagyan? Itinaas na sa 20 million pesos. Pero baka pati kay Atong Ang Wala na rin maghanap. Anyway, sige. Ang bilis talaga makalimot ng mga Pilipino, ano? Alam mo, baby girl, Oo. mamaya pag-usapan natin yan kung meron pa tayong oras kung ba't natin nasasabi na hindi na siya hinahanap. Obviously ho, mga kapatid, tanungin po ninyo sila. Oo, ito. Well, baka hindi naman kayo sagutin. Sabi ko nga kay Maricel Halili, pwede ba sa araw-araw na inyong press conference sa Malacanang tanungin mo si Attorney Claire, nasan na si Zaldico? Oo. Naitanong ba ni Tita Mase? Thank you, Tita Mase. Nung una, natanong niya tungkol doon nga sa sinasabi ng DILG na tanging DFA lang daw ang may sakop dito sa isyong ito. Pero yan na po naitama na po at sinasabi na yan po ay interdepartment effort sa paghahanap daw. Pero sabi ko, mamase, para maipabatid natin na hindi tayo nakakalimot, araw-araw sa press conference, ma'am, where's Saldi? Baka makulitan si Auntie Claire kung everyday question yun Parang ang nabanggit ko rin, di ba dati meron tayong teleserye dyan sa ABS-CBN. Oo. Dati-rati na, I think ito yung pagkatapos ng TV Patrol ba ito? O bago mag TV Patrol, Sa nakaligtaan tanghali ko na. yata yan, oo. Hindi, Sa hapon. Hindi, sa hapon, oo. Ang title ng teleserye ay Nasan Ka, Elisa. Naalala ko yan. Ang bida dyan si Melissa Ricks. Oo, tapos si siya yun. William Martinez. Nandyan si William Martinez. So, ngayon- Nahanap ba dun si Elisa? Nahanap. Nahanap si Elisa. Oo, pero ito kasi nga ang ating teleserye. Oo. May bago? Yes. Ipalalabas ito sa TV5? Hindi ko alam kung bubuuin ito ng Media Quest. Oo. Ng ating ano bang tawag natin dito sa Saan? sa Media Quest yung Sa Media Quest nga. M-Quest. Oo, sa M-Quest. Oo. M-Quest Venture. Oo. Nasaan ka, Elizalde ko? Yung pala yung sequel. Elizalde ko na. Saktong-sakto Sinong gaganap? Sorry. Buti pa ito masaya no? Teka Saya lang. ang buhay nito. Hindi, matanong ko lang. Joke lang. Sino ang gaganap bilang si Elizalde ko? Kaya nga po nababanggit ko na itong paghahanap nila Zaldico, itong mga kaso sa mga sangkot dito sa pinakamalaking skandalong ito ay para bagang para bagang lumalabnaw na, para bagang asan na yung panggigigil, asan na yung mga ipinapangako, asan na yung mga sinasabing makukulong na mga matatabang isda dito. Oo, tsaka yung wala silang Merry Christmas. Oo. Mukha Malapit na Pasko ng pagkabuhay, wala pa rin ulit nakukulong. Baka palagay ko po, eto nga at nung ikay nagliliwaliw doon sa Paris, baby girl, yung nga ang napag-usapan din natin dito. Ito pong announcement ni VP Sara na siya tatakbo sa Panguluhan, ay nakatulong pa ho ngayon para ho doon sa usapin ng paglilihis sa atensyon ng marami. Sa usapin po ng pinakamalaking graft scandal sa kasaysayan ng Pilipino. Kasi ngayon pinag-uusapan na ito hong mga usapin tungkol sa halalan sa 2028. Ang Pangulong Marcos po ay nagtungo doon sa Naga at nakaharap po yung kanyang dati pong katunggali sa pagka-vice presidente. Recall, di ba? Nagkaroon pa ng kasuhan dyan, ng protesta. Alright, and then nanalo po eventually with finality si VP Leni Robredo. And afterwards, tumakbo rin siyang presidente at nakabangga pa rin po si Marcos Jr. And ngayon, bati-bati na po sila. Maganda rin naman daw yan para sa bayan, yung bati-bati. Pero yung sinasabi daw po na pakikipag-usap tungkol sa mga posibilidad po ng mga alignment sa 2028 nitong grupo po ni VP Leni at ng Pangulong Junior. Sabi ho ni Pangulong Junior at ni VP Leni, hindi pinag-uusapan daw ang politika. Wala daw hong ganun unang mga ganung usapin, kung hindi trabaho daw po sila muna.
Ang akin lang dyan, Service before politics nga daw, sabi nila. Oo. ang akin dyan, talaga ha? Ikaw naman. Talaga, ha? Hindi ka naniniwala sa Pangulong Marcos Jr. na walang Hindi politika? pinag-uusapan yun, ha? Hindi nila pinag-uusapan kahit pa siya ay naka kulay medyas. Na pink? Na medyas. Kulay pink na medyas. Oo. Kulay rosa sa medyas. Sige. So ngayon po, doon na ho nakafocus ang marami sa usapin po ng politika sa 2028. But definitely mga kapatid, tayo makikibalita po dito po sa sinasabing mga alliance na ito. Mukha ho kasing parang may semblance of truth na meron ng mga alliance ang ilang pong grupo sa administrasyon kasi ngayon pong rally na gaganapin sa Feb 25 dito po sa EDSA Shrine at sa People Power Monument, yung binigyan po ng permit kasi may grupo po na sabi nila kahit na wala kaming permit magra-rally kami dahil yan ang simbolo, yan ang mensahe ng EDSA People Power, kalayaan sa paghahayag ng damdamin. May mga grupo po na nag-apply daw po ng permiso at hindi daw po binibigyan ng permit para makapag-rally kasi nga hindi pa rin sila nagkakaisa. Ang grupo po na binigyan ng permit, batikusin mo na lahat, wag lang si Junior. Ganon? Saan sila? Sa EDSA. Oo. Kasi baka mangyayari ulit yung nangyari last time. Meron sa Luneta, meron din dito sa EDSA. Samantala yung isang grupo na nag-social media post na itong Makabayan, ang sinasabi nga nila, katulad ng sinabi mo kanina, may permit o wala, magrarally sila, tuloy ang laban, tuloy ang protesta. Yan po ang sinasabi nila dun sa kanilang Facebook post. Bakit ganun daw? Bakit nga hindi sila nabigyan ng permit? Hindi. Bakit daw, ba't bawal? Oo. Bawal daw yung Marcos resign. Bakit? Bakit? Kasi takot sila o ayaw nila kay VP Sara na papalit. Pareho naman pinag-resign ng grupong ito. Anyway, sige po, hindi ho maitatatuan ho itong usaping politika na naman po ang siyang gagaway. Siya pong mamamayani sa mga araw na itong darating, bagamat ngayon po ay patuloy po mga pangyayari po ng trahedyang ito at ang pinakamalaking trahedya po din na tumatamang sa bansa ay ang usapin pa rin po ng hindi matapos-tapos na korupsyon. Welcome back, baby girl, sa iyong bayang Sinilangan. Oo. Na-miss ko pa rin naman kahit maraming magnanakaw dito. Naghanap lang ako ng flood control project na pwede i-share sa kanila. Kayo naman. I'd like to move that we adjourn. Is there any objection? The chair hears none. The chair hears none. The motion is approved. So we are now adjourned. Thank you. See you next week. To the House of Representatives. Malapit na naman bakasyon nila. Hindi ba? Oo, kapapasok lang nila, malapit na bakasyon nila eh. Semana Santa. Mga kapatid, ito nga pong last week alam po naman natin na sa pawan ang lahat ng balita. Pati po yung ating inaasam-asam, yung pong ipinapangako accountability and justice po para nga sa usapin nitong pinakamalaking graft scandal sa kasaysayan ng Pilipinas na sa pawan po ng anunsyo ni VP Sara sa kanyang pagtakbo sa 2028 elections. Ngayon, last week pa lang po, usap-usapan na rin po yung mga posibilidad ng mga realignment at yung pong koalisyon na pwedeng mangyari para po magkaroon ng kandidato na sinasabing may chance o kaya magbibigay po naman ng ng magandang choice para po sa mga botanteng Pilipino sa panig po ng oposisyon. Ang tanong, sino ba oposisyon? Di ba? Ang sinasabi nila VP Sara, sila ang oposisyon. Pero meron pong isang oposisyon din. Kagaya po nitong mga partido na noong pa man po nakatunggali na po sa panguluhan ng nagdaang pong halalan natin. Si Congressman Erisi po ay miyembro ng Liberal Party at siya po ay Senior Deputy Minority Leader po sa Kamara ng Representante. Unahin lang po natin itong isyong ito. Yung pong sinasabi na nag-uusap-usap na ba ang Partido Liberal sa kampo ng Marcos Administration, Marcos Party para po sa paghahanda sa 2028 elections.